like a breadwinner at all. Kasi kalimitan sa mga tinatawag nilang breadwinner, nakakapagpadala sila. Minsan yung pinapadala nila, inutang din. Diba? Tawag doon suffering eh. Hindi yung breadwinner. Papadala ka, tas galing lang sa utang. Tapos ikaw yung nagsasuffer. Sometimes we need to understand the fact. Kasi mga simpleng problema minsan bulag tayo. At lahat ng problema, maging ang apoy, nagsisimula yan sa maliit. Amen po ba? Ang tunay na breadwinner is yung may tunay ka na relasyon sa Diyos. Kasi hindi ka magre-rely sa sarili mong strength. Amen? Sabi ng Bible, many prophets have said the strength comes from the Lord. We gain wealth because of the strength God has given us. So napakahalaga po na ang Diyos, binibigay natin sa Diyos ang lahat ng bagay na meron tayo. Lakas natin, kaya nga diba, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all of your strength. Kaya ang reply niya doon is Matthew 6:33. When you seek first God's kingdom and His righteousness. Kasi ang righteousness natin naman talaga, hindi dahil sa ating righteousness. It is because of Jesus, the righteousness of God. And everything siya ang magpuprovide. Ayun ang tunay na breadwinner. Kasi hindi ikaw ang mag-i-stand as a provider. Amen po ba? Ang mag-i-stand na provider mo, si Lord. Gagawin ka niya lang channel. Amen po ba? To God be the glory. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya ito yung naging problema ng unang panahon sa time ni Ezekiel. No? Na ang mga tao, nung tumalikod sila sa Diyos, nawala sa kanila yung bread of life, tinalikuran nila ang utas ng Diyos, ang naging bread nila, yung laman mismo ng kanilang pamilya. Diba? Kinain nila yung mga anak nila. Nag-away-away ang tao dahil binigyan sila ng taggutom na maging kapwa nila. Kinakain na nila dahil sa gutom. No? Praise God. Kaya, spiritually speaking, nangyayari ito in our generation today. Kaya pag ang tao walang Diyos, kahit pumatay yan, kasi kumakalaman sikmura. Magnanakaw yan kasi kumakalaman sikmura. Amen po ba? God be the glory. Kaya tawag nga ng mga tatawag nga ng lipunan sa kanila mga halang ang sikmura, halang ang kaluluwa. Pero ayaw ng Diyos na maging ganun tayo eh. Ang gusto ng Diyos, ilagat natin sa Kanya. Kaya nga sabi niya, come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Bibigyan Kanya ng tunay na tinapay, tinapay na nagbibigay ng buhay. Amen po ba? Kaya sabi niya, sino mang sumampalataya sa akin, hindi na siya mag-gutom. Amen po ba? Tignan mo ngayon katabi mo kung mukha siyang gutom. Busog lahat, walang calories, no? Kaya yan ang nasa Panginoon, lahat yung busog.